Grabe mga ka-dreamers, binarnish ko nga pala itong luma kong kubo at tignan nyo naman sobrang ganda na Kaya naman paniguradong hindi na to magseselos doon sa pangalawa. Bali ito nga pala mga ka-dreamers yung hitsura niya noong hindi pa namin nalalagyan ng varnish. Kung inyong mapapansin sa loob nga ng isang taon ay para talagang nag-fade yung kulay nitong aking unang kubo. Kaya naman para sa akin ay medyo malungkot talaga siya tignan kumpara dati noong matingkad pa ang kulay. At para nga maging masaya ito muli mga ka-dreamers tignan ay bumili na ako ng 5 litrong varnish at 2 brushes na gagamitin para mapaganda nga muli itong aking unang kubo. Maple nga pala ang kulay nitong varnish na aking gagamitin. Na ang sabi ko pa sa aking binibilihan ay varnish na apple ay wala pala noon. Kaya naman kung maghahanap nga na ang tindera noon ng apple ay hindi ko nakasalanan. Siyang may alam. Bali ito na rin nga pala mga ka-dreamers yung kulay nga na ginamit dati. At sa pagme-makeover ko nga nitong aking unang kubo, ang katulong ko nga pala riyan ay si Kuya Biloy, ang ikalawa kong panganay na kapatid. Nagsisimula na rin nga po pala siya sa pagbablog, kaya naman sana po ay i-follow nyo na rin siya. At sa mga nais ngang i-follow si Kuya, ito po ang kanyang page. Abay sa totoo lamang mga ka-dreamers, kung inyo nga maaalala, si Kuya Biloy yung kapatid ko na nagprank kay mama na noon. Nagpanggap ng delivery boy ng Lazada para nga i-surprise si mama kasi 3 years na silang hindi nagkikita. Pero hindi papadaig si ka-dreamer nyo sapagkat ako nga ang punot dulo ng prank na iyon. Sa totoo lamang mga ka-dreamers, kaya nga pala umuwi si Kuya kasi malapit na nga ang aking graduation. Nakasanayan na kasi nating mga Pilipino na kapag may event nga sa pamilya tulad ng graduation ay sama-sama nilang isineselebrate. Abay lalong-lalo na sa amin mga ka-dreamers, hindi namin ito palalampasin sapagkat sa 5 magkakapatid ako lamang ang makatatapos sa kolehiyo. Kaya naman above all, I am really so proud of myself for fighting life despite uncertainties. O diba English yun? Kayo ba mga ka-dreamers, sa inyong magkakapatid, ilan ba kayong nakatapos ng pag-aaral? Batid ko naman na marami nga sa inyo ang tulad din namin na sa magkakapatid ay hindi nga lahat nakapag-aaral dahil sa kahirapan. Pero sa totoo lamang mga ka-dreamers, kahit na mahirap nga kami, pinilit ni mama na pag-aralin kaming lahat. Kaya naman lubos ko siyang ipinagmamalaki kahit saan lugar ako makita at kahit sino pa mang tao ang aking makadaupang palad. Kaso may part talaga mga ka-dreamers na medyo nangihinayang nga ako sa nangyari sa ilan kong mga kapatid. Kasi sabi ko nga kanina, pinilit talaga ni mama pag-aralin kami lahat pero nasa kapatid ko rin ang problema. Na kahit nasa elementarya pa nga lamang kami ay meron na sa kanilang nagtatambay na akala ni mama pumapasok pero ang totoo ay hindi naman pala. Kaya naman isa-shoutout ko na nga riyan si Kuya Biloy kasi isa nga siya roon. Tulad din ninyo mga ka-dreamers, may kapatid din akong nag-asawa agad kahit na nag-aaral pa nga lamang. Kaya kung nasasabi ko nga sa inyo na nangihinayang ako sa kanila, lubos na nangihinayang si mama. Kasi siguro nafe-feel ni mama na parang nasayang lahat ng kanyang pinaghirapan. Lalo na mga ka-dreamers, no nag-asawa nga si Bunso, talagang halos ma-depress si mama noon. Kasi nga ginawa ni mama ang lahat, nagsaka, nagtinda, naging labandera at nagtrabaho bilang kasambahay. Kaya naman siguro kapag nag-iisa siya ay naiisip niya na parang hindi nga na-appreciate yung kanyang mga ginagawa para sa amin. Pero dahil parents love is unconditional, kaya naman feel ko si mama hindi naman nag-e-expect talaga na ibalik namin lahat sa kanya yung mga ginawa niya sa amin noon. Gayon pa man, hindi man sabihin ni mama iyon sa amin, pero yun talaga ang gagawin ko para sa kanya. Kaya naman kahit sobrang hirap nga ng buhay, pinilit ko talagang matapos ang aking pag-aaral. Bali na ibahagi ko na rin naman sa inyo mga ka-dreamers ang kwento nga ng aking buhay simula nung nag first year college ako hanggang 4th year. Pero baka sa inyo ay may palimot-limot kaya uulitin ko na. Bali idamay ko na rin mga ka-dreamers yung senior high school mula nga noon ay nagtrabaho talaga naging ako. Tindero, dishwasher, helper at refiller. Kaya feel ko talaga kung ano man ang meron ako ngayon ay napaka-deserving ko na tao. Kung napapanood nyo nga ito mga ka-dreamers, pahiwatig na kayo ang unang makapagtatapos sa inyong pamilya. Sapagkat kung kinaya ko nga, naniniwala ako na kaya nyo Sabi rin. Nga ng marami, hindi raw hadlang ang kahirapan. Pero para sa akin na talaga namang nakaranas ng kawalan, masasabi ko na maaari itong maging hadlang. Kaya sana kahit anong mangyari mga ka-dreamers, huwag na huwag ninyo itong hahayaan. Maging tunay kayo na dreamers kasi kapag totoo kayong nangangarap, kahit gaano kahirap, kakayahin at kakayahin nyo Ay hala, napakahaba na talaga nitong aking kwento. Mabalik tayo rito sa aking ginagawa. Kasi kung ipagpapatuloy ko pa nga ang istorya ng aking buhay, baka magawan nyo na ako ng talambuhay. Sa mga sandaling ito nga pala mga ka-dreamers, ang nilalagyan na namin ng varnish ni Kuya ay itong likod na nga ng kubo. Kung mabilis nga na nawala ang kulay noong harap ng kubo ay lalo na rito sa likod. Kasi nga ito yung bahaging naiinitan madalas tapos nauulanan. At para hindi nga mapaghulihan, amin na rin itong binarnis. Grabe,
nagkukwentuhan nga pala kami rito ni Kuya Biloy at ang sabi nga niya akala raw niya umuwi siya para sa graduation. Pero ang nangyari, nag-varnish nitong aking kubo. Kaya naman sabi ko kay Kuya, huwag kang mag-alala, may isang kubo pa tayo Kuya na ating lalagyan din ng varnish. Para naman bago ka umalis papuntang Romblon ay napakaganda talaga ng aking dalawang kubo. Sa totoo lamang mga ka-dreamers, kanina lamang madaling araw sina Kuya dumating tapos ngayon mismo itinulong ko siya agad. Pero hindi ko naman talaga siya inakit, nagkusa talagang sumama kasi gusto nga niyang makita itong aking dalawang kubo. Lalo na mga ka-dreamers, yung isa nakabibili ko nga lamang at hindi pa niya nakikita ng personal. Kaya naman nais ko siya ngayong itur sa lahat ng aking mga nabili. Hoy, dami. Bali, tapos na nga pala mga ka-dreamers kami ni Kuya mag-varnish at ito na nga pala ang itsura ng aking unang kubo. Mula nga sa napakalumbay nitong tignan kanina ay ito na ngayon napakaganda. Mabuti pa nga itong mga kubo ko nagkakulay na muli pero yung buhay ko hindi pa. Pero honestly speaking mga ka-dreamers, sobrang ganda na talaga ngayon lalo nitong aking kubo. Abay syempre lalo na mga ka-dreamers sa personal. Halay, mahaba-haba na rin pala itong aking video kaya dito na lamang muna. Bye-bye! Oh! 49,500! I won! 83,100. Ngayon mga ka-dreamers, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng napakalaki rito kay PH Pasay. Nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag nyo kalimutan mag-screenshot sapagkat mamimigay ako ngayon sa GCash. So yan, maglaro ako ngayon dito kay Super Ace. Play! Ito yung pinakamaganda scatter agad sapagkat may 10 spins siya mga ka-dreamers. 400 na agad oh. O yan yung scatter na sinasabi ko. Napakaganda niyan dito kay PH Pasay. Play! 800 agad. Oh, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4,000. 2, 4. 1, 2. 2, 4. Oh, 49,500. 5,000. 10,000. 1,000. Grabe! Tingnan niyo mga ka-dreamers. Look at this. I won 83,100. Ang akin lang tinaya 200 pesos. Oh, di ba napakadali lamang talaga kumita rito kay PH Pasay. Kaya kung nais nyo rin kumita mga ka-dreamers, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-screenshot at ilagay sa comment section sapagkat mamimigay ako sapagkat nanalo nga ako. Ang daming sapagkat pero dahil ako'y tuwang-tuwa, mag-register at mag-deposit na kayo. Yun lang.